Good day everyone. So in this video, itatalakay natin about sa LU decomposition. So before tayo mag-proceed guys, a little bit disclaimer na dapat alam nyo na yung topic about sa Gaussian elimination at yung Gaussian-Jordan elimination before kayo mag-proceed sa LU decomposition. Bakit? Kasi itong LU decomposition is just another way para mahanap natin yung missing variables doon sa systems of linear equation using the matrix. So kung hindi nyo pa alam about sa dalawang topic na sinabi ko sa inyo, yung Gaussian elimination sa Gaussian Jordan, panoorin nyo muna yung video na yon before kayo mag-proceed dito sa LU decomposition. So sa LU decomposition, meron tayong two types of matrix sa kailangan tandaan. Ito yung lower triangular matrix which represents as L at yung upper triangular matrix which represents as U. Kaya nga siya LU decomposition. Lower triangular at yung upper triangular matrix. Lower triangular, upper triangular. And kung alam nyo yung pinaka first discussion natin pagdating sa 12 types of matrices, itong lower triangular matrix at yung upper triangular matrix ay nagpo-fall under sa tinatawag nating square matrix. Ano ba yung mga square matrix? Malalaman natin na isa siyang square matrix pag tumingin tayo dun sa size ng matrix natin. Diba yung paggawa ng matrix ganito? Parang ano? Ang tawag dyan, bracket. Square bracket. Yan. So pagdating sa square matrix guys, ang size palagi niya is dapat same sila ng number of rows at same sila ng number of columns. So ano yung mga number of rows at number columns? So, katulad ng 2x2, which is, nire-represent nito na meron tayong dalawang row times dalawang column, or dalawang row by dalawang column. Meron din tayong 3x3. Meron tayong same number ng row at same number ng column. So, ibig sabihin, ang square matrix is either 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, and so forth. So, dapat same sila ng number ng row at same sila ng number of column. And guys, gusto ko lang i-emphasize na dapat alam nyo yung pagbasa ng sizes of matrix. Ano ba yung pagbasa ng sizes of matrix? Hindi lang siya basta 3x3 or 3 times 3, something like that. Ang pagbasa ng size of matrix is like ganito. Dapat i-acknowledge nyo kung anong value niya or kung anong identity meron sa size. So katulad dito, ang pagbasa ko dito sa 3x3 is that meron tayong 3 rows times 3 column or 3 rows by 3 column. Dito sa 2x2, meron tayong 2 rows by 2 column. So, ina-acknowledge ko or nilalagyan ko siya ng label na dapat yung unang number is nag-represent ng row while yung pangalawang number is nag-represent ng column. So, bakit ko sinasabi to? Crucial siya kasi paano kung yung professor nyo is more on paghanap ng values doon sa loob ng matrix. Eh di nyo alam kung paano siya basahin. So again, ang pagbasa ng sizes or ng values ng matrix is lagi mauuna si row at pangalawa is yung value ng column. So dito na tayo sa 2x2. So maglalagay lang ako guys ng guideline kasi para makita natin kung ilang values meron sa 2x2. So 2x2, sabi natin na meron tayong dalawang row. Ito yon. So, 1, 2, dalawang row. At meron tayong dalawang column, which is 1, 2. So, sa unang value ng 2x2 natin, or lahat ng value dito pala, again ulit. Sa lahat ng value sa 2x2 natin, ang variable number natin, or yung variable given is yung L. So, ibig sabihin, lahat to is L. Diba? L ang pangalan ng mga values natin. And, lalagyan natin siya ng pangalan based sa position na kung nasaan siya. Like for example, sa first box natin, dito tayo mag-focus sa first box ng L. Itong L na to. Itong L na to is nasa first row siya and nasa first column din. So tatawagin natin siyang L na nasa first row na nasa first column. Pangalawa naman, dito sa L na to, sa pangalawang box. Itong L na to is nasa first row pa rin siya, so L1, and nasa second column. So, L12 ang pangalan natin sa kanya. So, sa baba, kayo na magpangalan. Gusto nyo i-post yung video, i-post nyo. Pero lalagay ko na siya na L
nasa pangalawang row kasi 1, 2, and nasa first column. So, L21. Dito naman sa last position ng, or last variable natin, ang pangalan niya is L2 kasi nasa second row at nasa second column din siya. So, L22. And then, delete na natin tong guideline natin. Yan. Nagets guys? So, may pangalan na tayo sa lower triangular matrix. Pero, hindi pa siya yung lower triangular matrix. Kasi, ang lower triangular matrix, dapat yung main diagonal niya is 1. Alam naman natin na yung main diagonal is tinatalakay niya rito yung values na meron sa matrix natin na may same number of row at may same number ng column. Ano ba yung may same number of row at same number ng column dito sa matrix natin? Dito, meron tayong nasa unang value. So, ibig sabihin, meron tayong L na nasa first row at, di ba? L na nasa first row at L na nasa first column. So, since same sila ng values, so tatawagin natin tong 1. Kasi, based sa definition ng lower triangular matrix, ang lower triangular matrix, yung main diagonal niya daw ay 1. So, mayroon pa tayong another diagonal, which is ito, na mayroon same number of row at same number of column, which is itong 2, 2. So, pangalanan din natin siyang 1. Ayan. And, itong nasa itaas, guys, o nasa labas ng lower triangular matrix is 0 siya. While ito is same, or nananatili siyang L21. Kung di nyo pa alam pagdating sa lower triangular matrix, ang lower triangular matrix is something like this, di ba? Makaka-form ka dito ng triangle or right triangle. So, ayan. So, lahat na nasa loob ng right triangle na yan is lalagyan natin siya ng value, while yung wala sa loob ng triangle is, or nasa labas ng triangle rather, is gagawin natin 0. So, kaya siya yung value natin. So, meron tayong 1, 0, L2, 1, 1. Paano pagdating sa 3x3? Sa 3x3, same lang yan. Pero, gawa muna tayo ng guideline, syempre. Yung guideline natin, mali yung paggawa. Meron tayong tatlong row, diba? 1, 2, 3. Ito, 1, 2, 3, tatlong row. At meron tayong tatlong column. 1, 2, 3. Since L pa rin siya, so lalagyan natin siya ng values. So, lahat to is L pa rin. And then, identify mo kung anong position meron siya. So, sa unang value ng L natin dito, nasa first row siya. So, lahat naman to first row, so lagyan natin siya ng 1, 1 lahat. And then, etong una is nasa first row, ay nasa first column rather, pangalawa nasa second column, at pangatlo nasa third column. Para mas madali. So, L1, 3. Dito, lahat to is second row. So, lagay natin second row. And then, itong una is nasa first column. Itong pangalawa is nasa second column. Itong pangatlo is nasa third column. Lastly, L33, lahat yan. Kasi nasa third row silang lahat. Itong una is nasa first column. Pangalawa nasa second column. Itong pangatlo is nasa third column. Again, ang main diagonal niya ay value niya dapat ay 1. So, ito yung main diagonal natin. Ayan. So, lahat ng main diagonal is magiging 1. Itong L22, 1 din yan. At itong L33 is 1 din. Yan. And then, since ito yung triangle natin, di ba? Lower triangular tayo. Ito yung triangle natin, no? Ayan. Nakikita ba? Ito yung triangle natin. So, lahat ng nasa labas ng triangle is gagawin natin tong 0. Gawin natin tong 0. Gawin natin tong 0. And then, ito na yung mga values ng matrix natin. So guys, ito yung values na meron tayo sa lower triangular matrix at upper triangular matrix pagdating sa 2x2 at sa 3x3. So ayan, sinortcut ko na or ni-skip ko na sa part ng upper triangular matrix kasi na-discuss ko naman kung paano kunin to. So Proilan, ba't kailangan mo pang ituro tong paano makuha yung L sa kayo? Pwede namang ibigay na lang ng propeso.
Tinuko ko lang siya for the sake na kapag kailangan nyo maghanap ng given like 6x6, 7x7, kung aabot kayo sa ganun guys. So tinuko ko lang din kung paano mahanap yung values ng L sa U. Yan. So kanina guys is just an initial step. So initial step lang yan no? Hanapin lang natin yung value ng L sa U. So tinuko ko na sa inyo paano mahanap yung value na yon. Let's proceed dito sa algorithm in performing LU decomposition. So, dapat kopyahin nyo to guys. Kasi, bubukayin ko to mamaya and magka-proceed tayo sa example. So, dito, sa LU decomposition, unlike dun sa Jordan sa Gaussian elimination, kahit konti lang step na kailangan mo sundan is napakarami kang kailangan gawin at marami kang kailangan tandaan. Kasi dadaan ka sa row canonical, dadaan ka muna sa echelon form saka sa row canonical And then, gagawin mo yung 0, yung lahat ng ones. Pagdating dito sa LU decomposition, meron ka na talagang base or meron ka na mga steps at napakadali lang siyang sundan kung kabisado nyo siya. So una, sa algorithm in performing LU decomposition is magde-derive tayo dun sa equation na AX equivalent to B. So dapat alam nyo tong AX equivalent to B kasi nasa augmented matrix to. And then, proceed tayo sa A equivalent to LU. Tapos, mag-set up tayo ng Ly equivalent to B. At lastly, mag-set up tayo ng Ux equivalent to Y. And huwag kayong mag-alala kung hindi nyo pa siya masyadong gets kasi i-emphasize natin tong kada step mamaya. And along the way, dito sa discussion natin, unti-unti nyo maiintindihan tong mga steps na pinaglalagay ko rito. Pero as of now, make sure na kopyahin nyo muna to. And let's proceed dun sa ating first example. So, ito ang ating first example. So, ang first example natin, meron tayong given of systems ng linear equation na 2x sub 1 plus 3x sub 2 is equivalent to 7 and 8x sub 1 plus 5x sub 2 is equivalent to 3. So, ang first step natin, kung naikopya nyo yung kanina, is magde-derive tayo ng AX equivalent to B. Tama ba? Wait, lalagyan ko lang ito ng ano. AX equivalent to B. Ang A natin, ito yung matrix. Lahat ng coefficients doon sa loob ng ating systems of linear equation. So, ano yung mga coefficients? So, meron tayong 2, 3, 8, 5. So, meron tayong 2, 3, 8, 5. Coefficient ng variables. Alam niyo naman guys yung coefficient, diba? Yung coefficient is ito yung nasa unahan ng each variables natin. So, meron tayong 2, 3, 8, 5. Next naman is yung x. So, itong x is nagre-represent ng kung anong variables na meron tayo dito sa ating given. So, ano yung dalawang variables na meron tayo sa given? Meron tayong x sub 1 at x sub 2. Meron tayong x sub 1, x sub 2. Diba? X sub 1, x sub 2. Next is equivalent to b. So, ibig sabihin, may b tayo rito. Ang b naman is nag-represent lahat ng values na nasa dulo. Itong values na nasa dulo. Yung after equals. So, meron tayong 7 saka 3. Ngayon, ano yung step 2? Ang step 2 is magde-derive tayo naman ng A is equivalent to LU. Tama ba? Yung A natin is ito. So, meron tayong 2, 3, 8, 5. Equivalent to, sabi niya, equivalent daw sa LU. Ano ba yung size ng matrix natin ngayon? Ang size ng matrix natin is 2 by 2. So, ang ibig sabihin, ang value ng LU natin is dapat 2 by 2 rin. So, ano ba yung LU? Yung L natin, pagdating sa 2 by 2, kung nakopya nyo yung kanina, is meron tayong main diagonal niya is 1, 0, and ito is L, 2, 1. And then, meron tayong U na 2 by 2, which is, di na siya kasya. So, dito. Meron tayong U11, U22, U12, sorry. And then 0, meron tayong U22. Okay, ayusin ko lang guys. Wait. So guys, inayos ko lang. So kanina, inanap natin o dinerive natin yung value ng A, X equivalent to B. So ito yon. Pangalawa, same pa rin. Pero this time, A is equivalent to LU. Magde-derive lang tayo.
Yung A is same as this. Natatakpan ng ring light. Saan na ba? So, ilapit ko lang muna saglit sa ano. Ayan, yung A natin is same as this. And then, yung LU, kung ano yung tinapik natin kanina sa pinakauna, is ito, yung 11, L210, or 10, L211. At sa U naman is U11, U12, 0, U22. Ngayon, kung sa step 1 nag-derive lang tayo, pagdating sa step 2, makakahanap tayo ng initial values nito. What do I mean? Well, let's proceed muna para mas maintindihan. So, una, pagko-combine muna natin itong L sa kayong U. So, ibig sabihin, ipag-multiply natin itong dalawa. So, alam nyo naman na kung paano mag-multiply ng matrix or multiplication of matrix rather. So, una, copy muna natin itong A kasi wala naman tayong gagawin dyan. So, tayo ko muna dito. So, yung A natin is same as 2, 3, 8, 5. Equivalent to L sa U. Sa pag-multiply ng matrix, una, determining mo muna kung ano yung size ng both matrix. So, una, meron tayong 2 by 2. At pangalawa is another 2 by 2, di ba? Ibig sabihin, dalawang row, dalawang column. Ito rin. Ngayon, titignan mo yung gitna. Itong gitna is same. Kapag hindi sila same, ibig sabihin undefined yun. But in this case, equal sila na 2. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-proceed sa multiplication of matrix. And then, itong nasa ilabas naman na values, ito yung size ng kakalabasan nating matrix. So, ang kakalabasan nating matrix is another 2, dalawang row at dalawang column. So, meron tayong 2 by 2 matrix din. So, delete natin to. So, ibig sabihin, ang result natin is 2 by 2 matrix. Lagay tayo ng guideline. So, meron tayong dalawang row, dalawang column. Ngayon, ang pag-multiply ng matrix based dito sa ating positioning. Una, 'di ba? Ito yung first row at first column, tama ba? First row, first column. Itong first box. So, ibig sabihin, ito is mag-represent ng row at ito mag-represent ng column. So, i-multiply mo itong nasa first row at nasa first column. So, ito. So, 1 times U11 is U11, 'di ba? 1 times U11 is U11. And then, plus 0 times 0 is 0. So, meron tayong value na U11. Pangalawa, nasa pangalawang box tayo. Sa pangalawang box, nandito tayo sa first row, second column. So, first row, second column. So, 1 times U12 is U12. And then, 0 times U22 is definitely 0. So, U12 yung sagot natin. Pangalawa, sa baba naman tayo. Etong position na to is nasa second row tayo, but nasa first column. So, second row, first column. So, una, L21 times U11. Since meron tayong L21 U11. Nagets? And then, 1 times 0, kasi second row, first column. So, ito pinag-multiply ko. At ito pag-multiply natin, 1 times 0 is 0. Pangatlo, mukhang hindi magkakasya. Bukayin ko muna ito saglit, guys. Pangatlo, ditong box na to is nasa second row tayo at second column. So, second row, second column. So, L21 times U12. So, meron tayong L21 U12. And last, plus U22. So, hindi nga kasya. So, liitan ko lang yung sulat. Ano to? L21 U12. And then, plus U22. So, ito yung LU natin. Bukayin natin yung guideline. And now, bukayin ko muna to guys yung nasa itaas. Ito. Kasi tapos na tayo dyan. And now, after natin to mahanap, ito na pag-combine nating LU. Hahanapin natin
yung initial values na meron sa kanila. What do I mean? So, ganito lang yan. So, alam nyo naman guys, pagdating sa equal matrices, di ba? So, ibig sabihin, kung anong corresponding value niya ay yung ka-equal niya. Since 2x2 to, yung size niya is 2x2, ito is 2x2 rin. So, pwede natin ma-identify kung saan siya nakakorespond. So, una, itong 2 is nakakorespond or nakatapat siya sa U11. Tama ba? Itong 2 sa U11. So, ibig sabihin, meron tayong 2 is equivalent to U11. Or, kahit baliktarin mo yan, na meron tayong U11 is equivalent to 2. O, diba? Ibig sabihin, may value na tayo ng U11. Ano yung corresponding naman ito? Ang corresponding ng 3 is itong U12. So, ibig sabihin, meron tayong U12 is equivalent to 3. As simple as that. Pangatlo rather. So, ito yung pangatlo. Ano corresponding value ng 8? So, meron tayong L21 times U11 U11 is equivalent to 8. Tama ba? And lastly naman, is meron tayong ito, ang haba. So, meron tayong L21 times U12 plus U22 is equivalent to 5. Ang haba, no? So, after that, bukayin ko muna tong matrix. Make sure na kinapin nyo muna bago ko bukahin. So, dito, nahanap na natin yung each value ng kung anong matrix natin, yung sa equal matrices. Or sa equal matrix rather. So, ngayon, magmamanipulate lang tayo ng equation. Kasi itong U11 saka U12, ito na yung value niya eh. Diba? Paano tong L21? Kasi, dito tayo sa pangatlo Sa pangatlo, meron tayong L21, may value tayo ng U11, diba ito? Ang value daw ng U11 is 2. So, ibig sabihin, substitute lang natin value ng U11, which is 2, is equivalent to 8. And then, manipulate lang natin yung data or yung equation. Divide natin to both side by 2. And ang L21 natin is equivalent to 8 divided by 2. Di ba 4? So, ibig sabihin, may value tayo ng L21, which is 4. Nagets? Next. How about this one sa pinakalas? So dito, may value na tayo ng L21 which is yung 4, yung U12 which is yung 3, yung U22 wala pa. So substitute natin yung value ng L21 sa U12. Sa L21, meron tayong 4, di ba? Times U12. Ano yung U12? Which is meron tayong 3. Plus, U22, wala pa tayong value niyan, is equivalent to 5. And ngayon, isimplify natin. So, usog ko lang ng konti. So, ngayon, isimplify natin yung data. So, 4 times 3 is equivalent to 12. Plus U22 is equivalent to 5. Lipat natin itong 12 sa kabila. So, magiging U22 is equivalent to 5 minus 12. And that would lead to 5 minus 12. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong negative 7. So, ibig sabihin, ang U22 natin dito sa pang-apat is equivalent sa 7. So, guys, nire-write ko lang. So, ito yung mga values na nahanap natin kanina. So, nakalimutan ko lang yung negative kanina sa dulo. Sorry na, guys. Kamali lang ng pagkasulat. So, ito yung mga values na nakita natin. So, pag-proceed tayo sa L3, ganun din. Or sa step 3 pala, sorry. Pag-proceed natin sa step 3, is syempre, ilalagay din na, o i-derive din natin yung value ng L, Y, equivalent to B. Kasi yun yung kailangan natin hanapin. Ano yung lower triangular matrix ulit? Ang lower triangular matrix na ulit natin is syempre 2 by 2 yung given. So, 2 by 2 ilalagay natin. Meron tayong 1, 1, 0, L2, 1. And yung Y naman natin is ito yung nag-represent ng variables.
So, since 2 by 2 to, ibig sabihin meron lang tayong y sub 1 at meron lang tayong y sub 2. And yung b kanina is yung 7, 3. So, yung b, makikita nyo to kanina doon sa dinerive nating step 1. So, ayan. And this time, nahaharangan na naman siya ng ring light. Pasog na natin tong ring light. Ayan. So, this time, wala nang ring light na nakaharang at malinaw na makikita natin yung values na nandito. Yung L21, di ba? May value na tayo ng L21 kanina, which is ito. Meron tayong 4. So, palitan natin siya ng 4. So, ngayon, multiplication of matrix ulit kasi LY yan, no? Ibig sabihin, magkadikit na L sa Y. So, pag multiply natin yan. You know the drill? So, una, identify mo muna yung size. Ito is 2 by 2. Ibig sabihin, meron tayong 2 rows at 2 columns. Dito naman is meron tayong ilang row siya. Meron tayong 2 rows times 1 column. Diba? Isang column lang siya. So, ibig sabihin natin kung ano yung inside size nila, kung same ba sila. So, same sila na 2, ibig sabihin pwede tayo mag-proceed sa multiplication of matrix. And then, ang result natin is kung ano yung outside. Meron tayong 2 row daw at 1 column. 2 row, 1 column. So, ang ending na result ng LY is meron tayong 2 row. Lagay muna ako ng guidelines. 2 row, 1, 2, at 1 column. Diba? 1 column. So, isang column lang. And ang size nito is 2 by 1. So, ngayon, first row, ito, first row, first column, is may ibig sabihin, i-multiply natin yung first row at first column. Meron tayong y times 1 is y1. And then 0 times y2 is equivalent to 0. So, meron tayong y1 lang. Pangalawa, nasa ano tayo? Second row, first column. So, second row, first column. So, 4 times y1 is meron tayong 4y1 plus y times y2. Meron tayong y2 is equivalent to 7, 3. At, bakit naging divide yan? Sorry. So, 7, 3. Binaba ko lang to guys ha. Kasi ito pinag-multiply ko. Ngayon, identify natin kung ano size nito. Ang size ng matrix na to is meron tayong 2 rows times 1 column. O diba, same sila ng matrix. So, ibig sabihin, equal matrix sila. So, pwede nating i-determine yung corresponding numbers or corresponding values na meron sa kanilang dalawa. So, make sure na kopyahin nyo muna to. So, bubukayin ko. Yun nandito muna syempre. So, ngayon, oops, nakalimutan ko bukayin yung guideline. Ngayon, corresponding values. So, una, meron tayong y1 is equivalent to 7. y1 is equivalent to 7. And then, meron tayong 4y1 plus y2 is equivalent to 3. So, ito yun corresponding. y1 is equivalent to 7. 4y1 plus y2 is equivalent to 3. So, ito yun. And ngayon, after that, pwede nating i-manipulate yung data na meron tayo ngayon dito sa values na nagkuha natin. Paano natin i-manipulate? Ma-manipulate natin yan kasi may value tayo ng y1. Eh dito, may y1 siya. So, i-distribute natin yung value ng kung anong meron dito. So, dito, meron tayong 4. Ano yung y1 natin? Meron tayong 7 plus y2 wala pa. Is equivalent to 3. And then 4 times 7 is 7, 14, 21, 28. So, meron tayong 28 plus y2 is equivalent to 3. Ngayon, lipat natin itong 28 sa kabila. So, meron tayong y2 minus negative 28. Nilipat ko lang yung 28 sa kabila. So, 3 minus 28 is negative 25. Tama ba? Ibig sabihin, ang y2 natin, bukay natin to, is equivalent to negative 25. And then, bukay natin to.
ux is equivalent to y. So, ibig sabihin, meron tayong U or yung upper triangular matrix na 2 by 2. So, ano yung upper triangular matrix na 2 by 2? So, meron tayong U11, U12, U22, at ito is 0. Times sa x, ano yung variables? Sa 2 by 2 na x is meron tayong x sub 1 at x sub 2 is equivalent to y. So, meron tayong y sub 1 and y sub 2. Nagets ba guys? So, dinistribute lang natin or dinerive lang natin yung value na meron sila. And after that, you know the drill. Alam natin yung value ng U11, U12 at U22. Ito yun, no? U11, U12, U22. Alam din natin yung value ng Y1 and Y2. Y1 and Y2. So, ibig sabihin, ang end ng step 4 natin is dapat mahanap natin yung value ng x sub 1 at x sub 2. Dito, kopyahin nyo na to guys ha, kasi bubukayin ko na to isa-isa. So, U11, may value tayo na 2. Yung nahanap natin kanina sa step 2. Si U12, is value niya is 3. Si U22, is value niya is negative 7. And then, x sub 1, x sub 2 as is. Sa Y2, nahanap natin yung value ng Y doon sa step number 3. Sa Y1, meron tayong 7. So, lagyan natin to 7. At sa Y2, meron tayong negative 25. So, ayan. Nagets ba guys? So, ang ginawa natin, substitute. Ay, una, derive. And then, substitute yung values na meron sa nakuha natin kanina. And ngayon, is pag-multiply ulit natin since yung U saka X is magkasama. So, you know the drill. Identify the size of matrix. So, dito meron tayong 2 by 2. Ibig sabihin, 2 rows and 2 column. Diba? 2 rows, 2 column, 2 by 2. Dito naman, meron tayong 2 rows at 1 column. So, 2 by 1 yan. Yung una, itong inner is same sila. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-proceed sa multiplication of matrix. And then, yung result ng matrix na yon pag binag-multiply natin, meron daw tayong size na 2 row at 1 column. So, meron daw tayong 2 by 1 na kakalabasan. So, ibig sabihin, meron tayong 2 row. Ito yon 2 row, 1, 2, at 1 column, which is itong isang pahaba. Is equivalent to, copy ko lang to, kasi wala naman tayong gagawin dyan as of now. So, 7, negative 25. Ngayon, ano ang value nito? So, yung una, meron tayong first row at first column, ay yung position niya. So, ibig sabihin, multiply natin yung first row at first column. First row, 2 times x sub 1. So, meron tayong, nalaglag yung marker ko. So, 2 times x sub 1, kasi pag ganito yan, di ba? 2 times x sub 1 is 2x sub 1, plus 3 times x sub 2. So, 3x sub 2. Pangalawa, nandito tayo sa second row first column. So, second row first column. So, una, 0 times x sub 1, 0. Pangalawa, negative 7 times x sub 2 is negative 7x sub 2. So, yun na. Diba? Ngayon, alam naman natin na ang matrix na ito is 2 by 1 din, diba? Ibig sabihin, meron tayong 2 row at 1 column. And another one, 2 same na size. Ibig sabihin, equal matrix sila. What do I mean by equal matrix? I mean na pwede natin pagsama yung corresponding values na mayroon sa loob ng matrices natin. So, una, ito yung first row natin na nasa first column. Correspond niya yung nasa first row at first column din nandito. So, itong dalawa. So, meron tayong 2x sub 1 plus, kinapi ko lang to 3x sub 2 is equivalent to 7. Pangalawa, meron tayong negative 7x sub 2 is equivalent to negative 25. Now, dito na tayo sa final part. Mahanap na natin, based sa ating system of linear equation na nakuha natin dito, pwede natin i-manipulate tong data or tong equation to the point na mahanap natin yung value ni x sub 2 at ni x sub 1. So, delete ko muna to. Siyempre, in manipulation, hanapin mo kung ano yung pinakamaikling value. So, dito tayo sa pangalawa. Alam naman, unahin natin to, mahaba yung equation. So, unahin na muna natin itong pangalawa. So, dito, pwede natin itong i-divide both side by negative 7.
para makancel to. So, meron tayong x sub 2 is equivalent to, cancel, 25 over 7. So, may value na tayo na x sub 2. Ito na yung answer natin dyan. So, delete natin to. Now, ito lang yung natitira. So, since nahanap natin yung value na x sub 2, pwede natin itong i-substitute dito. So, dito meron tayong 2x sub 1, copy, plus 3. Ano yung x sub 2? 25 over 7 is equivalent to 7. Diba? Baba ko lang to guys ha. Wait lang. Ngayon, simplify the equation using the calculator or using map or using math pala rather. So dito, so 25 times 3 is 75, di ba? So this would be 2x sub 1 plus 75 over 7 is equivalent to 7. So may simplification ba or simplify sa may mas simplify pa ba sa 75 over 7? Wala. So assist lang siya. Ngayon, ilipat natin to sa kabila. So that would be 2x sub 1 is equivalent to 7 minus, di ba? Lipat natin to dito. Minus 75 over 7. Ang 7 minus 75 over 7, 7 minus 75 over 7 is negative 26 over 7. And then divide both side by 2, or since fraction yan, para di tayo malito, is multiply both side. Ano to? Negative 26 over 7. Multiply both side by 1/2 para makancel to. And ang x sub 1 natin is, di ba? Matitira dito x sub 1. So meron tayo negative 26 over 7 times 1/2 is meron tayo negative 13 over 7. Tama ba? Wait lang. So tama. So meron tayo negative 13 over 7. And this is our final answer. Ang haba ng ginawa nating step para lang mahanap yung value ng x sub 1 at x sub 2. So sana naintindihan nyo guys. And last part dito is checking na lang to. Syempre kung gusto mo malaman kung tama yung sagot mo, syempre substitute mo yung value ng x sub 1 at x sub 2 dito sa ating linear of system na given natin. So una, kunyari, ito, check ko lang tong una kaya na mag-check sa pangalawa. So sa una, meron tayong 2, ano yung x sub 1? X sub 1 natin is negative 13 over 7 plus 3, ano yung x sub 2? Is 25 over 7 is equivalent to 7. So kapag ano mo yan, sinolve mo yan, dapat equivalent siya sa 7. So try natin. So 2 times negative 13 over 7 plus 3 times 25 over 7. So, ang lalabas dapat dyan is 7. So, 7 lumabas. So, tama yan.